Tayo po mga katribya ang tagalagay ng abono. Bawat butas. Ayan natin siya ng isang kutsara. Bali pagsahan lang tayo mga katribya. Tayo po mga katribya ang tagalagay ng abono. Bawat butas. Ayan natin siya ng isang kutsara. Bali pagsahan lang tayo mga katribya. Ilagay ng abono sa bawat butas. Lahat lang naman po ng mga nahukaya ng ating lalagyan. Halong lupang nagkita yung iba. Okay na. Sapatos po natin bumuko na mga katribya. Naghihintay ng pamalit. Yunan mo para di ako magdilig. Oo nga, para malibre sa tubig. Oo. Yun lang. May bukal na ipagkuhanan namin eh. Ah, meron na. Yung hose na Eh yung diesel pump. Meron na. May diesel pump na kaya, wala pa. Hindi, wala kang patayan mo. Dire-diretso. Ah, dire-diretso. Gagawa to sa tangke. Ah, para yung submersible. Tapos gagawa sa ng kanal dito, sigurado. Ah, yung kuwan yun, yung dinamong kuryente, ano. Hindi po. Ah, hindi, yung dire-diretso siya. Yung parang sa usta ko 18. Ah, Galing po siya. ayos ano. Ah, yung nandyan, ano.
Yung mahaba. 3 tao lang lalim. 3 tao lalim. Ay mahaba na yun. Kailangan talaga dyan may tangke kayo. Kailangan pinagmukay ko sinsel. Sinsel. Di matigas. Matigas yun, no? Bato na talaga. Ako, oo. May pinagnabutas pa naman yan. Doon yung lakas ng tubig. Ayun ang kagandahan ng pangmatagala. Mas madali maghukay kaysa magtanim eh, ano? Mas madali maghukay kaysa magtanim. Sa bagay, parehas lang din eh. Salubong. De medyo luminyan na yung kuha. Nawala sa linya. Yan na, ayos na. Yan po yung ating tanim na kalamansi. Ating kalabaw ang taga kakot, ating taga tanim, taga hukay, sabay na rin po yung taga sukat. Yung pwesto niya. Sapatos natin bumigay na. Bumigay na yung sapatos natin. Ayun na yung suelas. Yan. Walang tibay na maasahan. Mas maganda yata eh. Flat shoes na lang. Ayan. Ganda na po ng kanyang tudling. Ayos na siya. Tama-tama pagka matanim tsaka umulan ay maayos yan. Nalibre na po ng pagdidilig. Ganda po nung area niya, no? Bundok. Ayan mga katribya, ambon na po ngayon. Tangina po ay mainit. Sumisinag po si ulan. Marami-rami na rin po yung natatapuman na. Nahuhukayin pa muna. Kasi gawin doon nakatanim na po doon. Kinakatkat naman po yung punla ng ating kasama. Sana ganyan lang muna para hindi pumalangan yung ating pagkakaroon. Kalamansi sagad yun hanggang sa may dulo. Malawang ito mga katribo. Ang ating taga Budbud.
tayo mga katribya ng ating flat shoes. Tuburan natin ng pataba bago itanim. Ang ganda ng panahon at nakulimlim. Ito na po yung mga nataniman. After nito, pupulutin natin po yung plastic para wala pong sukal. Susupot natin lahat yan. Okay, sasako. Importante lang dyan mga katribya itanim ang kalamansi. Yung lupa niya parang may lupang silika. Yung mga batong silika. Yung pataba rin niya. Ang ganda na pong tingnan ko kalamansi. So gawi rito medyo malambot konti. Oh, tinapay, tinapay. Ang ganda ng panahon lamamig. Dunkin Donato. Hello. Dito pala sa parte na ito mataas, kaya ang klase ng patubig dito nasa gitna pababa. Nandun sa may dulo na yun, sa may akasya. Ayan, tanghalian na po ngayon mga katribya. Ayan, naibudbud na po yung iba natin mga punla. Sa hektare po kasi yung tinanima, kaya meron po malalaman mamaya kung may sobra o kukulangan po yung punla. Kasi tumutulo laway niya ka. Mga nagutom yung ating mga manananim. Ayan. Nyo, kumain ka na. Nakatindi oh. Ay, nakalimutan pala magdala ng sili no? Dapat pala may sili Ano na sili, di sila. Ayan. Pagana. Ito naman nga naman yung niluto. Isang talyase. Saka may paluso. Sige mga katribya, tayo po mananghalin muna po tayo. Nagtatayang pumasok dito.
siguro sa 1,000 yan. 1,000 ano. Kasi halos 1 hektarya atong kuha nito eh. Yung pumasok eh. Kaya alam, medyo matigas-tagas pa lupa. Ito ang binitigas ang lupa niya, niyari namin. Oo. Mula yata na ako dito yung punla, hindi umulan eh. Oo, parang puti ilalim eh. O kaya nga, kaya may mga punla na natuyo na eh. Security eh, kahit hindi papalaan nila, makapagpantapong wala Oo. lambot-lambot. Ayun niya, ang ganda mo tapos siya. Kaya, may na niya, masusundan niya. Sisig-sig ilalim. Ayan, nakagaminhawa ka na sa pagdilig-dilig ngayon yan. Hindi ka na magkakakot ng tubig. Yung punlat dinilig mo niya, bukas ang baga, nakalatag ang dahon. Marami ka naman palang alalay eh. Ayan, okay. Mga bata. Yeah, mga mamimitas ng kalamansi, mga bata na ito paglaki niya. Gusto ng mga bata, ang ganda. Nag-i-enjoy sila eh. Oo, at saka kakapukuha niya talaga, ka-estilo niya. Matangkat lang ng konti ito. Unang tingin ko nga niya kasi sa laki. Pati yung sombrero niya na yan, pabarigdad na yan. Kaya ako nagkaroon ako ng katukayo eh. Pero meron daw rin daw bukid eh, siya pala gumagawa ng bukid yan. Masipag din ka ako eh, sa 3 hektarya na pala nahawakan niya. May reklamo nga siya dahil kung nga ito pa yung kanyang hahawakan eh. Naalala niya, kaya gako ko siya nakatulong. Tututukan niya ito, huwag niya siya mag-bukid. Kaya nga, mahirap dito ang kalamansi eh, pagka dito siya nakatutok. Babayaan niya siya rin yan. Kaya ay gaya nito, 1,000 mahigit eh, nasa 1,2 yung punla na yan. Di malaki-laking kalamansi yan to. Ikaw tatang nagpipantok na ito, eh, Mahigit. 300 papasok pa rin. Mga sa 1,500 nga, magkakaroon ng laman dito. Pagkalatag-pantok na yun. Malaking kalamansi yan eh. Oo. Nag-umpisa na ng harvest yan eh. Yeah, 1 taon lang yung punla na ito. Oo. Malabong na yan. Kaya lang ay medyo kuwan lang siya, medyo matanda na rin. Kaya kung may paupo yan. Oo, magay, babawi na yan dahil bubulas na. Tipid din sa paupo eh dahil konti lang yung nauubos eh. Sa kutsara lang eh. Kaya nga eh. Yung isang timba eh, konti-konti lang maubos eh. Oo. Kaya supot-supot na lang din eh. Naglagyan na kakain na, papunay ko dala kami kung ganyan eh. Konti lang. 10 atay malalagyan ko, 10 puno. Oo, sa pupon. Puno lang yung palad ko na yun. Ay naman yan eh, para lang masigurado na lumakas yung lupa. Oo. Para meron siyang kuha. Sa lubog. Yung mga kinayod dyan, eh, ibang taba ng lupa. Nakuha siya. Nailipat. Nailipat sa iba. Kung di raw ito sinuro, pangit daw yan, bukol-bukol. Oo, kaya yung lugar ng kinuhanan ng lupang ibinaba, yun mahina yan, nakuha yung taba. Kaya talaga meron pa sa lubog. Tama-tama sa organic. Oo, organic. Pag bulas niya, sabay-sabay bubulas ngayon yan. Para tuloy-tuloy na ako niya. Hindi maiiwanan yung nakuhanan ng taba. Dahil gawa sa pasalubong na okay. Ayan, at saka kuhan eh. Maganda na yung kuhan, pumatag siya. Nung mataniman ng kalamansi eh, nagkalamansian eh, kita na yung kalamansi ang timan. Nakaganda pag malaki punla. Halos sa darating niya, kahit sa highway ka na yun. Kitang-kita na yan. Eh, mga doon sa may mga kapitbahay, mga gulat sila eh. Tanim doon pala yung kalamansi ito. Meron pala siyang kapitbahay doon, yung nauna doon na nagtanim din ng kalamansi. Isang kausap nila kang yun rito, yung kalamansi ang tindaw. Kalamansi yan dito. 1,000 puno raw at 3 dalang daw ata natin. Namatay. Baka siguro hindi natubigan. Natubig. Oh, yun. Baka siguro yung nadaanan natin na madilaw doon. Binibidan ni Iti ka ngayon eh. Kukwentong araw rin. Ay, sayang yung kunin na, yung kalamansi. Kasi ang kalamansi pagka napabayaan mo, wala na. Ay, huwag ka na huwag ka na magsasayang na ipon lang mo dyan. Yung pera mo. Sayang lang effort.
pagka hindi mo siya tututukan talaga. Ang kalamansi, pagka hindi mo alam ang paraan dyan, pag-aalaga. Uwi lang sa damo. Kakainin lang ng damo. Tapos babagingin. Oo. Tapos pagka sa tag-araw yan, patutuyo, walang patubig. Ngayon, may patubig ka naman. Hindi mo alam ang paraan. Wala. Labanan yung mga insekto. Wala rin. At saka hindi ko alam din sa paglalagay ng pataba. Mapabulaklak mo man, mapamungan mo. Hindi mo alam yung pag-i-spray. Hindi mo alam awatin yung mga insekto. Hindi ka mag-aani. Wala rin aani. Maubos lahat tuwa mo doon. Mamumuti ka lagi sa bulaklak kaya lang malalaglag din. Sisira lahat to. Kaya marami nakakalamansi pero hindi lahat maani. Gawa nga nung iba naman alam ang paraan kaya kulang naman siya ayaw naman ayaw i-share sa financial kulang. Oo. Kaya hindi sila makapagpabunga. Kaya iba naman isinasanla. Iba naman kung mo nanghihinayang doon sa kalamansi hindi pa kinabang sasangla. Para mabawi yung kanyang pinuuna. Para magkapesa. Maganda naman ang lasa sa kalamansi. Hindi mo na isasauli yung pera. Hindi ka gaya sa bukid. Misoli ang pera. Pagka isinangala mo 1 milyon yung sa hektarya mo, sasauli mo 1 milyon. Pag di mo sinuli, hindi babalik sa iyo yung saka mo. Pero gagamitin nung mismo pinagsanla mo yung lupa. Pinagsanlaan mo siya umaan eh. Kaya nga. Sa kalamansi, kukontratahin ka 10 taon. Pagkaraan ng 10 taon, babalik na sa iyo yung kalamansiyan mo. Wala kayo babalik na pera. Kaya may naman sa kalamansi. Isang lamo man. Hindi ka mamamroblema kung paano mong matutubos. Kasi may term naman yan pagka sinanla mo eh. After naman sa'yo na uli yung lupa. Sa palay, siya umaani rin nung umaani ng palay. Sa kalamansi, umaani rin na pinagsanglaan mo. Kaya nga. Kaya mas maganda sa kalamansi. Yung magsangla. Tsaka ako kasi ito, high value crops kasi ang kalamansi. Mataas siya kumpara mo doon sa kakuha ng palay. Isipin mo tubig na tubig, maasim. Kamahal ng presyo. Ang kagandahan ng kalamansi. Ito na ngayon. Hindi pa tapos at medyo marami pa itong tatanim. At pipilitin kung matapos ngayon. Medyo lumamigat, nagmerienda lang muna yung ating mga manananim na kitang-kita na po yung kalamansi katribya. Kailangan lang po talaga doon ng dilig lang dahil patigas po ang lupa, wala pong ulan pero merong spring ko naman. Ayan, galing ng bundok. Ayan, bumubugan naman siya. Magiging dalawa siya to. Yung hose to, diretso. Ayan. For the meantime, ito muna yan. Paikot. Pero kailangan talaga dito ay tubig. Katapos ng ating tanim, dapat madiligan po yung lahat ng mga nalalantang kalamansi. Ito na lang po yung itatanim. Yan. At matatapos na rin. Yung mga sumobra po tayo, tatanim po sila doon sa gilid. Kaya lang, araruhan muna nila dahil sobrang tigas po ang lupa. Mahirap po kaya ito kasi pinatraktorat o kaya medyo malambot. Yung kabila, itong gilid na ito, basal siya. Kaya matigas ang lupa. Yan, mga isang tudling pa rito. Isa hanggang 2. Para maitanim ko yung lang sobra. Tapos yung ibaba po na yun. Ito naman yung mangga.
Oh, samantalahin nyo na. Makakamawalan kayo ng vitamins eh. Oh, merienda muna tayo. Ayan yung kaibigan natin. Yan ako ng niyog ng mga bata, matigas pa sa ulo ko. Ayan yung ating mga manananim eh. Napagod. Okay. Ayan, tapos na po tayo mga katribya po ng pagtatanim ng ating kalamansi. Ngayon naman po ay offline linis naman tayo sa mga supot o mga plastic. Kailangan po yan ay masinop. Pero yan, ang pumasok po rito sa 1 hektarya po ay 1,000. Ngayon meron po silang mga sobra. Itong kabila, yan naman po yung aararuhin naman sa ibang araw para maitanim yung mga sobra. Nasa mahigit 100 mahigit. Yung sobra na 1,140 po pala yung kanilang nabiling punla. Yan. At offline linis po ngayon para do sa mga plastic para at least hindi po siya nakatambak. Kaya po kasi yung plastic po na yan ay pumunta dyan sa kalamansi ay magkakaroon pa ng irritation yan. Kaya kailangan po yan ay patanggal tapos masunog. Ayan. Dito naman sa kuwan na ito meron silang lugar po na kung saan ay sinusunog yung plastic. Yan, kung halimbawa naman na hindi sinusunog, bahala na po yung may-ari kung saan nila ilalagay. Basta importante dito mga katribya po ay malinis po yung pinagtaniman para maging maayos. Yan, medyo nagtagal po. Naabot tayo ng maghapon mga katribya sa pagtatanim. Medyo matigas na po kasi yung lupa. At hindi po umulan. Kaya inaasahan sana itong gabing ito ay umulan para yung mga nalalanta nating mga punla madiligan. Kaya susupot muna nila yung mga plastic para na siya malinis. Ito yung pinaka-last paglilinis ng ating kalamansian. Ayan, kitang-kita na po siya ngayon, no? Kaya maganda po ngayon ang kinalabasan po ng ating pagtatanim. Okay, ayan. Inabot na po tayo ng hapon, ng dilim. Nasulit ang pagtatanim. Pulot-pulot ng ating mga plastic. Ayan, kaganda ng tingnan ngayon. Wala na yung mga cheche-boreche. 1,100 o 1,001 pieces. Sakto may sobra siya. No? Kaya sabi ko kako may 1,000 kako yung naitanim eh. Wala naman sa ako, ilang ba? Meron pa doon isang sako doon eh. Hindi pa nila kinuha. Hindi, ilagay nyo lang sa isang tabi pag napuno. Dalawang sako sa kaldero. Oh. Doon na lang sa malapit sa may mangga. Ng kalamansi. Yeah, kaya natapos na ngayon pagkatanim. Kung kailan malamig tsaka natapos. Ang ina mainit eh. Offline linis ngayon. Kakagalitan tayo ni Mayor. Pagka meron tayo mga plastic. Para hindi liparin. Kung meron naman kayong phosphor, pwede na silaban niya. Hindi na mga ano.
Dito pwede kawan yan, si Laban. Paano pa mga katribya? At patapos na po tayo. Inom na tayo sa ating sa Apyaw ni Boysiha. Monitor na lang po muna natin ito. Itong bagong tanim para ma-assist natin ang ating kaibigan kay Sir Wilson at kay Sir Joel para at least yung guidelines ito sa pag-aalaga ng kalamansi. Okay, God bless po sa inyo lahat. Ito lang po tayo po bukas. Bye.